Inireklamo ang isang ospital sa Valenzuela City dahil sa pagdetain umano ng mga hindi pa bayad sa kanilang bill. Itinanggihan ng ospital at iginiit na hindi nila pinigilang lumabas ang mga nagrereklamo. May report si Jonathan Andal. 3 araw na natili sa isang pribadong ospital sa Valenzuela City si Richelle. Hindi dahil may sakit siya, pero dahil hindi pa raw kasi niya mabayaran ang bill ng yumaong mister na umabot sa mahigit ₱250,000. Nakaburol na po siya. Tapos ako nasa hospital. Bantay sarado raw siya ng mga gwardya sa waiting area ng ICU. Bawal kahit bumili ng pagkain sa labas. Nang makatsyempo sa gate na ito sa likod ng ospital, tumakas si Richelle. Sinabi sa kanya, dapat asikasuhin niya yung bayad. Huwag niya asikasuhin yung patay na. Hiningan pa ng pera bago po tanggapin sa emergency room. So yun pa lang is a violation of Republic Act 10932 or ang Anti-Hospital Deposit Law. Palit ulo rin ang nangyari kay John na namatayan ng asawa. Lagpas ₱700,000 pa ang kanyang bill at ang naiwan sa ospital ang kapatid niyang si Lovery. Dahil ayaw palabasin ang kanyang kapatid, pinapulis ni John ang ospital na kalaunay pumayag sa inisyal na bayad na ₱50,000 at promissory note. Gusto nila magbayad ako 100K kinabukasan, tapos every other day 100K. Sa tulong ng Valenzuela LGU, nagsampa sila sa piskalya ng reklamong slight at serious illegal detention laban sa ilang empleyado ng ACE Medical Center. Pinuntahan namin ang ospital pero hindi raw muna sila magbibigay ng pahayag. Nakakuha ang GMA Integrated News ng kopya ng kanilang counter affidavit sa akusasyon ni John at Lovery. Itinanggi nila ang paratang na illegal detention dahil wala naman daw elemento ng pagkulong o pagkandado. Hindi naman daw nakalock ang pinto ng kwarto kung saan dinala si Lovery at hindi rin daw siya pinigilang lumabas. Sumulat na ang Valenzuela LGU sa Department of Health para paimbestigahan ang umano'y palit-ulo na kalakaran sa ospital. Meron naman tayong mga measures tulad po ng ibang private hospital wherein ang cadaver hindi rini-release, ang death certificate hindi rini-release, ang promissory note hindi rini-release. Pero tao ang hindi rini-release, buhay na tao. So, serious illegal detention talaga ho yan. Jonathan Andal nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.